At ngayon para sa ating mga balansyadong detalye ng mga balita. DZRH, balansyado. Halos 80,000 biyaherong dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong Lunes Santo. Sa programang The Situation Report, sinabi ni PTEX spokesman Jason Salvador na ang naturang bilang ay maaring umabot pa sa hanggang 2.5 million bago matapos ang Holy Week Exodus. Ayon sa opisyal, ang pinakamatinding dagsa ng mga pasahero ay inaasahan sa gabi o sa nighttime bus trip. Ngayong araw ay personal na binisita din ni Transportation Secretary Vince Dizon ang PTEX. Binanggit ng kalihim na nagpalabas ng 1,000 special permits ang LTFRB para madagdagan ang bus na babiyay sa mga lalawigan ngayong Semana Santa. Alright, ano ba? 880,000 nakalagay dito. So it's 800. Okay, so na yung nasa lead natin ang tama. Okay, so ulitin lang po natin, hindi po 80,000 kundi 800,000 ang mga pasahero. Ayan. So binawasan nyo ng 0. Kadami naman. Samantala, nanganganib na pumalo ng hanggang sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Pasay City ngayong Lunes Santo. Bukod sa Pasay, 24 na iba pang lugar kabilang ang Etchage sa Isabela at Sangli Point sa Cavite City ang tinataya ng pag-asa na makakaranas din ng kaparehong dangerous level ng init factor. Batay sa record, ang heat index sa Sangli Point kahapon ay umabot ng 47 degrees Celsius. Kasama sa mga lugar na pinangangambahan na makapagtala ng 43 degrees Celsius na heat index ay ang Dagupan, Dipolog, Olongapo, San Ildefonso, Bulacan, gayon din sa San Jose, Occidental Mindoro, Tanawan City at sa Tuguegarao sa Cagayan. Ang iba pang kasama sa listahan ay tinatayang makakaranas ng mula 40 hanggang 42 degrees Celsius na heat index. DZRH, balansyado. Good news naman sa mga motoristang babiyahe ngayong long weekend. Daarangkada na ang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, Martes Santo. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 3 pesos and 60 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 3 pesos and 30 centavos sa kerosene. May bawas presyo rin na 2 pesos and 90 centavos sa kada litro ng diesel. Ito na ang pinakamalaking bawas presyo sa petrolyo ngayong taon. DZRH, balansyado. Muling nagbuga naman ng makapal na abo at usok ang Bulkang Kanlaon ngayong araw ng Lunes. Sa bulletin ng PHIVOLCS, nagsimula ang ash emission bandang 11:52 ng umaga at nagtapos bandang 2:12 ng hapon. Umabot sa 800 meters ang taas ng ibinugang ash plume mula sa summit crater at napadpad pa kanluran na Hilagang Kanluran. Kasunod nito, naitala muli ng state seismologists ang pinakabagong pagbuga ng abo mula sa bulkan dakong 2:53 ng hapon, kung saan ay umabot naman sa 600 meters ang taas ng usok at abo. Pinayuhan ng PHIVOLCS sa mga residente ng La Carlota City, Bago City at mga karatig na lugar na maghanda sa posibleng ashfall. Nananatili sa alert level 3 ang status ng Bulkang Kanlaon, indikasyong mataas ang antas ng volcanic unrest. DZRH, balansyado. Samantala, sa iba pang mga balita, umarangkada na ang overseas voting para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, 93 Philippine embassies ang makikilahok dito, kung saan 77 ang magsasagawa ng online voting. Ang nalalabi lamang na 16 na post ay gagamit ng automated counting machine o ACM para sa pagboto. Binigyan din naman ni COMELEC Chairman George Garcia na ang dami lamang naman nakaboto ng Pilipino abroad ang kanilang nababantayan at hindi kung sino ang mga binoto nito. Anyay mananatiling nakaseal ang mga balota hanggang matapos ang voting period sa Pilipinas. Ang overseas voting ay tatagal hanggang sa May 12, 2025 kasabay ng pagsisimula ng botohan dito sa Pilipinas. DZRH, balansyado.
Ang ating oras sa 5:24 na po ng hapon, nasa Google Maps na ang West Philippine Sea. Nakarecord sa mapa ng Google ang Scarborough o Panatag Shoal na nakapaloob sa karagatan na sakop ng West Philippine Sea. Ang tinutukoy na teritoryo ay kilala bilang common fishing ground na matatagpuan sa 200 nautical miles ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa kabila nito, hindi kinikilala ng China ang West Philippine Sea kahit nagruling na ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 na pumapabor sa claim ng Pilipinas sa naturang teritoryo. DZRH. Balansyado. Ininspeksyon naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX kasama ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Special Action and Intelligence Committee for Transportation o yung SAICT. Sa kanyang pag-iikot sa terminal, pinuna ng kalihim ang kakulangan sa mga palikuran, mainit na pwesto ng mga dispatcher ng EDSA Carousel, mga oras ng biyahe na hindi nakadisplay sa departure screen at masikip na daanan papuntang LRT-1 extension. Ibinahagi rin ni Secretary Dizon ang plano ng PTEX na magtayo ng capsule hotel para sa mga pasaherong natutulog sa terminal lalo na kung malayo pa ang pinanggalingan. Pakinggan po natin si Secretary Dizon. Kapag private sector ang nagpapatakbo, maayos. Ngayon, may sinabi sila sa atin, meron palang itatayong in the next few months, itatayong parang capsule hotel. Maalala nyo sa mga iba sa inyo na bumiyahe sa Japan. Mga ano yan, mga maliliit na bed. Kasi marami dito yung kababayan natin, dito na natutulog. Pero wala silang natutulog. So, ang operator, yung Megawide, magtatayo sila ng parang mini hotel. Pang isang tao lang. Yung mga kama, pang isang tao. So yun, yung mga bagay na gano'n. At yan po ang tinig ni DOTR Secretary Vince Dizon. Samantala patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa PTEX at pumalo na sa mahigit 51,000 ang mga pasahero hanggang kaninang alas 10 ng umaga. Bagamat fully booked na halos lahat ng biyaheng Bicol, tumatanggap pa rin ng walk-ins ang terminal habang nagdadagdag na rin ng 40 na bus sa EDSA Carousel. DZRH. Balansyado. Pinaimbestigahan na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang isang barko na biyaheng Romblon sa Batangas. Ayon kay Dizon, napag-alaman ng Philippine Coast Guard na higit pa sa kapasidad ng naturang barko ang ibinibenta nilang tiket sa mga pasahero. Hindi anya dapat makompromiso ang kaligtasan ng mga pasahero kaya may mai-stranded talagang pasahero. Kaugnay nito ay pinag-utos na ni Dizon na mabigyan ng compensation ang mga pasaherong bumili ng tiket pero hindi makakabiyahe. Dapat din anyang mapanagot dito ang shipping line na responsable sa pagbebenta ng mga tiket. DZRH. Balansyado. Nag-inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon sa Manila North Port Passenger Terminal bago ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Inatasan ni Secretary Dizon ang mga opisyal ng terminal na payagan ang mga pasahero sa labas na makapasok sa air-conditioned facility upang mabigyan ng ginhawa habang naghihintay. Sa kasalukuyan, to-go travel lang ang nag-ooperate sa nasabing terminal at inaasahan nito ang higit 1,200 na pasahero ngayong Holy Monday na dadami pa sa mga susunod na araw. Ayon kay Secretary Dizon, may ipagtulungan ito sa private sector at kakausapin ng Maritime Industry Authority o Marina at shipping industry upang madagdagan ang biyahe sa Manila Port. Nagbabala rin si Secretary Dizon ang mga shipping lines na mag-oversell ng tickets o kaya ay tatanggap ng pasahero na lagpas sa kapasidad ng barko ay mahaharap sa legal consequences. DZRH. Balansyado. Umaabot na sa 32,155 na mga pasahero ang na-monitor ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan na simula
12 noon hanggang alas 6 ng umaga kanina. Sa naitala ng PCG, 15,941 ang outbound passengers, habang 16,240 naman ang inbound passengers. Kaugnay nito, nag-deploy na ang PCG ng 4,032 ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang pantalan para masiguro ang seguridad ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. DZRH, balansyado. Nagdagdag na rin ang Bureau of Immigration o BI ng karagdagang 48 immigration frontliners sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA bilang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero ngayong long weekend. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang hakbang ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang mabilis at maayos na serbisyo sa mga paliparan. Payo ni Viado sa publiko na dumating sa airport nang hindi bababa sa 3 oras bago ang nakatakdang flight. Tinatayang aabot sa 50,000 na pasahero bawat araw ang inaasahan sa mga susunod na araw. DZRH, balansyado. Nagpakalat na rin ng 40,283 na tauhan ng Philippine National Police ngayong Semana Santa. Ayon kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Jean Fajardo, nakaposte ang kanilang personnel sa transportation hubs, major roads, tourist spots at mga simbahan. Kabilang dito ang halos 800 na Police Highway Patrol Group na magbabantay sa mga checkpoint at tinawag na hotspot ng mga insidente. Sa ilalim ng heightened alert status, 75% ng puwersa ng pulisya ang nakatakdang ma-deploy. Habang epektibo naman na ang no-leave policy ng PNP, maliban na lang kung may emergency. DZRH, balansyado. Nagluklok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2 bagong mahistrado ng Court of Appeals. Ito'y sina Edelwasif Tapsiril Badiri, na kauna-unahang Muslim judge na na-appoint sa ilalim ng Administrasyong Marcos, at si Geoffrey Wilcom Acebido. Papalitan ni Badiri si Justice Edwin Sorongon, habang si Justice Victoria Isabel Paredes naman ang papalitan ni Acebido. Ang appointment papers na Badiri at Acebido ay kapwa may petsang February 24, 2025, pero ngayon lamang isinapubliko ng Malacanang. DZRH, balansyado. Huwag maging kamote sa kalsada, sumunod sa batas trapiko at maging disiplinado sa daan. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng sunod-sunod na naitalang insidente ng road rage at inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Holy Week. Ayon sa Pangulo, bagamat nakakainit ng ulo ang traffic at mga hindi sumusunod sa batas trapiko, pero dapat palampasin na lang ito at huwag nang patulan. Dagdag pa ng Presidente, kailangan din ng disiplina sa pagmamaneho habaan ang pasensya at ayusin ang pag-uugali. Pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. At yan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. DZRH, balansyado. At hindi na napigilan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang matinding inis sa inarestong Russian vlogger na si Vitaly Zodorevetsky na nangharas sa ilang Pilipino. Sa pinakahuling vlog ng Pangulo, hindi na nito napigilang magkomento nang napanood ang isa sa mga pangaharas ni Vitaly kung saan isang ginang ang sinabihan nito na nais niyang nakawan. Napatanong na lang ang Presidente kung maaari niyang murahin ng vlogger na tinawag niya ring sira ulo. Kaugnay nito, tiniyak ni Marcos Jr. na hindi palalampasin ng pamahalaan ang ginawa ng dayuhan at hindi hahayaan ang mga bully sa bansa. Narito po muli si Pangulong Bongbong Marcos. I'm gonna rob you. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Pero man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nang huhulugan
na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. At yan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. DZRH. Balansado. At yan po ang kabuuan ng ating mga nagbabagang balita dito po sa DZRH Balansyado, live sa DZRH Radio at DZRH News at Television. Ang ating oras sa 5:34, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.